Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you. Tingnan natin na iyong March 15 to 21, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, Taurus. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman talaga sa'yo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha. Ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng lumabas, hindi yung negative, it's a warning para magkaroon din ka ng idea, awareness, action, change of decision, o pwedeng mga maiwasan at iba pa. Pero kung gusto mo talaga na positive reading lang gusto mo marinig, pasensya na kayo, baka hindi nyo magustuhan yung reading ko. No? Baka ayaw nyo makarinig ng mga warning sign. It's up to you. Okay, tingnan natin, Taurus. Okay, nandito ka sa sitwasyon mo na may mga bagay ka na you want something clarity. No, may mga bagay na gusto mong desisyonan sa iba. Sa iba, hindi yung point, may mga bagay na gusto mong itama at aksyonan na doon sa point na yon. May mga bagay ka na hinihiling, kumbaga. May mga bagay ka na iniisip o iniisip na you want to be stable doon sa bagay o sa sitwasyon na iyon. Pwede nakakaramdam ka na rin ng pagod, diba? Kasi yung manifestation na yun is still in a jungling situation sa iba sa inyo. Or pwedeng naman din na nagkakaroon yung iba sa inyo ng pag-i-evaluate dun sa sitwasyon na yun kung paano mo siya mababalanse or makokontrol. Pwedeng na sa point na yun, no? Kung you want to pursue your thinking or your idea, na doon din yung point na pag-i-illusion na nakikita ko sa'yo dito. You're feeling emotions. May mga bagay ka na siguro iba dito related to a family or maybe nahando sa related sa relationship isa din or sa isang babae, maybe lalaki at babae kasi meron no, sa nakikita ko dito. Yung may mga feeling emotions. Ang nakikita ko kasi dito, alam mo daw yung the fact of the situation no. Kumbaga, alam mo siya, paano mo siya mapifix yung bagay o yung sitwasyon na yun o paano mo mariresolbahan. Dito, medyo, nagkakaroon ng struggle or medyo magulo or kahit kumprontahin mo or kahit gawin mo or kahit actionan mo, ganun pa rin. Pero sabi dito, always think positive. Huwag ka lang mag-overthinking. But siguro, kailangan mo rin na actionan. I-let go yung mga dapat i-let go. Itama yung dapat itama. And then you need to speak out din pagdating dito sa sitwasyon mo. Kasi darating yung time na magiging okay daw siya. Kasi you have the 10 of Cups and the Sun, no? Nandito yung situation na yon. Kumbaga, nahandun din yung point na hindi pa siya sa ngayon. Sa iba ganun. Pero may mga bagay daw kasi na kailangan nyo i-cut, i-let go, or kailangan nyo mag-enlightenment, or sa iba dito is kailangan may mga bagay o sitwasyon ka na kailangan mong baguhin to achieve yung wish come true na yon, no? Sa iba sa inyo. Yun ang sabi. Hindi ko alam in what part sa buhay mo kasi we have the family, relationship, family. Pwede rin siya sa mga pera or negosyo. May mga ikakagulat or ikakashock o ikabibigla ka daw na isang bagay o isang sitwasyon sa buhay mo, Taurus. May magaganap daw. Yun ang sabi. Tingnan natin. Meron kang 6, 8, 22, 29, 20. Okay. Meron kang Gemini, Libra, Virgo. Nagkakaroon ng mga reflection from the past situation, maaaring nandun sa point, and you're feeling emotion. May mga bagay o sitwasyon na nasasayang, may mga oras, panahon na lumilipas, nandun ka sa point na yan. But still, is
nandun yung point na hindi mo alam paano, no? Sa nakikita ko sa iyo dito. Andun yung point ng desire and you want to take it action. Tulad ng sabi ko kanina, gusto mong panindigan yung bagay o yung sitwasyon na yun to achieve. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo is, nasa networking ka ba? Or maybe is teacher ka, or real TikTok, Facebook, ano may mga networking, social media, or pwedeng you're in a public place na trabaho, or pwedeng may mga iba sa inyo, either sa outdoor situation, baka may mga outdoor situation, or pwedeng may mag-out sa sitwasyon, ganyan. Depende paano yung out niya, no? Iba-iba kasi, no? And syempre baka hoping hindi naman, 'di ba? Baka sana mag-separate way lang o lumipat lang ano, pero sana hindi walang buhay. Syempre hoping walang gano'n na sitwasyon. 'Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo, and maaaring do'n na yung point na pinag-uusapan ka, no? Or nandun yung point na baka iba sa inyo is maraming nakakakilala sa'yo or sikat ka, ganyan. 'Yun. Tarot reader kayo? Yung iba sa inyo, maybe you are tarot reader, or maybe andun yung sitwasyon na may trabaho na kayo, pero you want, na parang nagtiting ka about tarot reading. Siguro may trabaho ka na, then gusto mo ng another job, maaaring na sa point, either ano man another job na yan, o kaya naman is baka gusto mo mag-tarot reader, mga ganang sitwasyon. Or maybe, andun yung point na you have a connection with a person na may nagtataro reader. Pwedeng kapamilya, pwedeng kakilala, o something gano'n. Sa iba naman sa inyo is magkakaroon ka ng questioning, quarrel, or etc. sa isang babae. Pwedeng itong babae na to is a person who is either there's a distance pagdating sa inyong dalawa, or didistansya siya, or didistansya ka, or pwedeng na doon sa point na siya yung magkakaroon ng separate way. Kung sino man siya. Ikaw ito, or kapatid mo, anak mo, karelasyon mo, kapamilya mo, kasi we have the family din kanina. Pwedeng na doon sa point na yun. Or kung ano man siya. No? And then also, nandito rin yung point na may mga bagay na nalilito ka. May mga bagay na gusto mong umpisahan, maybe sa iba. May mga bagay ka na gusto mo natahakin. O may mga worrying and doubt situation. May mga unclarity situation at may mga pag-aalinlangan, no? Kung maganahan dito yung decision making to make sa iba sa inyo. Yun ang nakikita ko. And then, magkakaroon ka daw ng mga multiple choices in life. Sa iba sa inyo, hindi ko lang alam. Sana, pero may separation eh. May separation kasi. Depende siguro. Siguro kahit kung may mga alaga kayong hayop, yan, pwedeng isa yun, di ba? Kung paano magsiseparate, iba-ibang kayo. Pwedeng, kung ano man, basta iba-ibang klase ang loss and separation, yun. Or someone is connected sa'yo. And then also, may pagpaparaya. Pwede na hando sa point na may tao na magpaparaya pagdating sa'yo, or ikaw magpaparaya ka. May mga sadness and may mga anxiety or depression maybe sa iba. Sa iba is nahando yung point of sickness or illness. Sana hindi kayo magkasakit, kanya. Sana hindi maging masama yung pakiramdam nyo, or someone, like a family, di ba kanina, may nakita tayo. O may mga masama ang pakiramdam, you need to be very careful na lang din sa what comes sa health nyo. May mga bagay ka kasi na gusto mong tapusin, or maybe sa iba, there's an ending happen. Tingnan natin, energy mo. Maraming tao, hindi ko alam in what way, but ang daing tao ng card mo, pero maraming tao ako nakikita. Siguro may mga pumunta ka mataong lugar, o makipagsalamuha ka sa mataong lugar, pero maraming tao. O may mga outdoor situation, or there's a group o person, parang nandun sa point na yun. May mga union ba? Energy ni Taurus. Baka iba dito
union or something. Kasiyahan, maybe. Energy mo. Ay! Nahulog talaga siya. Ang dami naman. Okay. Okay. Ang energy mo, anak, hindi pwede yan. Kakain yung anak ko. Okay, energy mo, nandito ka naman sa sitwasyon mo na, okay, ang ganda ng energy mo Parang nandito sa, you feel luck, you feel achieving, o nandun yung point na you feel abundance, no? Nandun sa point na yon sa nakikita ko sa iba sa inyo. Nandun yung point na energy mo rin is may mga bagay ka na parang nagkakaroon ka ng idea or mga bagay na opportunity na gusto mong gawin sa buhay mo dito. And then also, yung ibang energy, sana hindi lang to puro isip, sabay ka na. Nandun yung point kasi iba sa inyo, they're feeling emotions sa parang sana ganito, sana ganyan, sana ganon. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Andun din yung point na you want to develop something into your life. No, yung energy ng iba. Parang you want to develop something or you want something, want ng renewal, parang nado sa, or pagbabago. Yung may mga bagay kang ganun na nakikita ko dito sa'yo. Nandun din yung point na sometimes, syempre, hindi naman may iwasan yun, na lack of independence ka, na panghihinaan ka din ng loob, pwede din na doon kasi sa point na may mga, tulad ng sabi ko kanina, may mga oras at panahon at pagkakataon na pwedeng lumalakpas at pwedeng na sana hindi naman kayo nadidrain when it comes to money mo. Iba dito, medyo lack of money or stability. Sa iba ganun, may mga bagay o sitwasyon na nag-failed o nag-failure, yun ang nakikita ko dito. Pero, huwag ka daw mag-worrying dito sa sitwasyon mo. Kasi, may mga bagay lang talaga na kailangan i-develop in this energy sa nakita ko dito. Yun lang. Yung iba sa inyo, hindi naman siguro, hindi ko alam kung ikaw o someone who's connected sa'yo, merong taong mataas ang pride. Sana hindi kayo. Pero may taong nagmamataas ng pride. Yun ang nakikita ko dito. May mga bagay o sitwasyon na tinatry mong i-accept. Yun na, dun ka sa point na yun ang energy mo. Nagpapaka-strong ka rin. And you try to make it balance. Any situation into your life, kahit sometimes na parang na-feel mo it's not stable. Pag-aalaga at pag-aaruga sa sarili also is here. And syempre, andun din yung point na you feel love, no, sa iba sa inyo. Parating kay Taurus. Okay, parating sa'yo. Okay, parating sa'yo. Parating sa'yo, ingatan mo daw yung sarili mo. Yan, ingatan mo yung sarili mo kasi mag-ingat ka sa mga iniinom at kinakain mo. May mga time daw na pwede kang sikmurain or pwedeng manakit yung bandang gitna ng katawan mo or chan, parang nandun sa point na yun. Pwedeng, kung may menstruation ka, siguro baka palagi kayong sumasakit yung nyo, baka mga babae kayo. Sa iba, yan, may mga pananakit. Sana hindi ka sikmurain o sana wala kang sakit, syempre, di ba? O nandun yung point sa iba na baka dahil lang sa may nainom kayo o nakain na ibang sitwasyon o pwede rin when it comes sa baka na over exercise kayo, na over kayo, 'di ba? Walking, mga ganyan or sana wag naman stress, no, sa nakita ko dito. Baka na overkain ka lang din or LBM yan sa iba sa iyo. Ingat na lang, no? Yan. And then also, ang parating sa iyo is there's a union. Ako na nakikita sa iyo. May tao na makikipag-union. Ako nakikita sa iyo dito.
may mga union, getting together, surprise parties event, family unity reunion, pwedeng close relationship sa iba. Ganyan. Pwedeng you have an achievement, no? Na goal. Baka may ma-achieve ka. Halimbawa, may wini-wish ka na sana ganito, sana ganyan, sana ganito. Tapos bigla siyang dumating in an unexpected way. in an unexpected situation, di ba? Yung mga ganon. And then also, is may mga surprise or parties or events coming sa iba sa inyo. And then, may coming home no? Hindi ko alam kung uuwi ka ba ng Pilipinas, uwi ka ba ng probinsya, nakalapit baryo, or someone is may pauwi papunta sa inyo, ganyan. Kung saan man siya galing, lupalo. Yun na nakikita ko dito. And then also parating sa iyo is magiging busy daw kayo kasi is yung iba sa inyo is meron kayong tatahakin na bagong path sa buhay nyo. Or maybe nahando yung point na may mga itatry kayo na mga bagong opportunity sa buhay nyo, pwede nahando sa point na yun. Magiging busy yung iba. And then also parating sa iyo is may apology Hindi ko alam kung sino, pero either magsasalita siya ng apology sa iyo or ipaparamdam niya yung apology na yon. Yun na nakikita ko dito. Kung sino man siya, I don't know. And then also, ang nakikita ko rin dito is pag-uusapan ka. Maraming tao akong nakikita sa iyo, tulad ng kanina, na either marami kang kakausapin or may mga taong kukonek sa iyo ng mga marami, kung ilan man sila, or meron ka may mga something instant opportunities na darating sa iyo na you need to work it out. Pwedeng nahandun sa point na yun. Yun na nakikita ko sa iba ha. Yung iba sa inyo, meron daw kayong pagsisiyasat sa sarili, may sisiyasatin ka, maghahanap ka ng katotohanan, magkakaroon ng mga urong-sulong situation, ano magawin ko, ganito ba, ganyan ba, ganyan. O kaya iba dito, just a retirement or retiro, something. Hindi ko alam kung sino, pwedeng you're thinking about something na ayoko na ng relasyon na to, ayoko na ng buhay na ganito, or ayoko na ng trabaho na ganito. Pwedeng, I don't know kung ano yung retirement or someone is connected sa'yo. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. New beginning, iba, mga new work, ganyan, sa iba sa inyo. Actually, marami ka talagang iisipin dito sa sitwasyon mo. May makikipag-usap o pagkasundo, something happen dito sa situation mo. Pwedeng itong tao na to is mas bata to sa'yo. Yun. Ako nakikita sa'yo. May taong may boundary. You put boundaries ba? Kasi someone's putting a boundary pagdating sa situation. Or you need. Dapat iwasan ni Taurus. Yung iba dito, sana protektahan mo rin yung sarili mo, sana depensahan mo rin yung sarili mo, but there's a person na parang there's a harassment, ganyan. Pwedeng pang-aabuso, abusudihin ka niya, ganyan. O kasi mabait ka, mga ganun, parang wala kang magagawa, kasi kilala mo siya, kasi connected siya sa'yo, pwedeng nandun sa in what way yung harassment, hindi ko alam. Sana hindi bullying. Pero ganun din yun, yung parang abuso din ka, bullying na rin, Tingnan natin. Dapat iwasan nito. Uy. Dapat iwasan po. Okay. Okay, dapat mong iwasan. Siyempre, iwasan mo yung hindi mo alagaan, mahalin, at pahalagahan yung sarili mo, no? Yun ang pinaka-the best sa lahat. Iwasan mo rin, syempre, yung tamarin ka, or kung pagod ka, okay lang na magpahinga ka, ganyan. Iwasan mo yung mga taong bitter, magkaroon ka na pagpapabaya, or you being a bitter, ganyan. Iwasan mo yung mga taong makasarili, or ikaw makasarili ka, ganyan. Iwasan mo yung ma-stagnant ka sa isang bagay, isang sitwasyon. Is not to accept all the lesson that you learned from the past. Yung hindi mo siya i-embody, siyempre, isa yun sa nakita ko sa'yo dito. Yung hindi ka maging more on wiser and stronger this time. Iwasan mo rin
yung magkaroon ka ng pagpapaliban at hindi ka magkaroon ng paghihigpit, no, kung saan aspeto ng buhay mo yan. Sa salita mo man yan, sa action, sa decision making, sa mga tao na makakausap mo, sa pera mo man yan, sa iniinom o kinakain mo, o into your body, physical, spiritual, emotional, kung ano man yan. Yan, iwasan mo na ma-disconnected ka sa mga situation na you want to success. Syempre, isa yun, no? Tsaka yung sa sarili mo, syempre, harmony is needed din. And syempre, don't focus to a loneliness or huwag kang mawawalan talaga ng pag-asa. Feeling lost, no, bad too. And then, syempre, is not to withdraw something into your life. Yung mga hindi need sa'yo, release it, no? You need to start a new beginning into your life. Kung saan aspeto ng buhay mo yan. Kailangan mo magkaroon ng pagre-resetting or sa iba sa inyo is magkakaroon kayo ng panimulang muli. You will back from the zero or from the top or from the basic. Or you need to start again, to a new beginning, or mag-resetting ka. Ganun. Sa iba ganun. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, kapatid, pamilya. Kung sino man itong love ni Taurus. Taurus in love. Vice versa tayo, ha? Okay, kung ikaw is single. Dalawa. Okay, kung LDR kayo. Okay, kung single kayo, either may nakakausap ka na, dalawang tao, or isa. Ganyan. Pwedeng yung isa dito is the past, or pwedeng same sila is bago. Yan. Iba dito nakakausap niyo to. Ate, mabuti ba siya? Mabuti ba siya? Pero wag kang magmadali, sabi ko dito. Oo nga, wag kang magmadali. Alamin mo muna kung ano talaga yon. Slowly but surely, alamin mo muna kung ano yung meron siya. At kung ano yung pakay niya talaga sa'yo. Siyempre, makiramdam ka, no, dito sa sitwasyon. Baka kasi dumating yung time na magulat ka na lang at masya ka kasi merong situation na hindi maganda, di ba? Mas maganda pa rin na wag kang magmamadali. Yun ang nakikita ko dito. Advice ko lang naman. Pero, nasa iyo yan, di ba? Kailangan magkaroon ka ng clarity or malaman mo yung katotohanan kung sino talaga sa kanila at ano talaga yung pakay niya sa'yo. Diba? At kung ano ba talaga yung magiging gusto mo sa kanya, if ever. Kasi dito sa sitwasyon mo is may ikagugulat, ikakasya ka daw. Pero hando yung point na makukuha niya yung ano mo yung trust mo nitong tao na to. Yun ang nakikita ko. Pero, darating yung time, may malalaman ka sa kanya. Kaya sabi ko sa'yo, slowly lang. Okay, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na ito, oo, nakanya-kanya na kayo ng pati, no? Pagdating dito, oo, you value this person or vice versa, pero nagkaroon kasi ng option sa situation. Maaring may nalaman na katotohanan, and then dumating na rin yung pag-let go or pagtahak ng bagong sitwasyon. Yes, nagkaroon ng stress, burden, problem, situation. Pero, hindi ko alam kung nag-uusap pa kayo nito or maybe sa iba sa inyo, kung nagkahiwalay na talaga kayo, is maaaring isa sa inyo is still in a spying situation. Pwede na kung may kakilala kayo ng same na tao, pwede nagtatanong-tanong o kaya tinitingnan niya yung mga social media. Kanya, kung ano meron kang social media dyan. No, yun na nakikita ko. Ikaw ito or siya. And then also, ate may movement mo siya. Wala akong nakikitang movement sa kanya. Wala pa. Pero sabi niya dito, kasi sa mga nagkahiwalay, may unfinished business kayo eh. Hindi ko alam what way, but there's an unfinished business daw. Pwedeng ikaw sa kanya or siya ito sa'yo. Kung kayo naman is connected na walang third party, you value each other, you try to make it balance. Each day, and each month, and ano man yan, andun talaga yung suporta nyo sa isa't isa. Pinipilit yung maging matatag at magpakatatag pagdating dito sa sitwasyon na ito. Andun naman yung focusing and patient ng bawat isa. Kahit na minsan magkaiba kayo ng thinking, minsan siguro may mga time na hindi nagsisame page, okay naman is may mga time na nagkakaroon ng mga problema, pero kahit pa paano na nagiging ganun,
responsable ang bawat isa or isa sa inyo is very responsible when it comes in this connection. Nandun sa point na yun. Kumbaga, yung isa sa inyo is talagang pinag-iisipan, pinag-aaralan, o inaalam at sinisiyasat niya talaga yung any details or any situation in this connection, no? Sa iba, LDR to. And then also, kung kayo is may third party, yes, meron pong third party sa iba, kaya depende na lang sa inyo, no? Kasi alam ko na may alam ka rin naman na, or maybe nararamdaman mo, pero alam ko, alam ng iba dito na there's something wrong when it comes in this connection. Sa iyo na lang, sa sayo na lang to, no? Pwedeng handun din sa point na nag-i-spy ka sa kanya or ini-spy kanya, no? Vice versa. Dahil gusto niya makakuha ng evidence. Pero kung alam mo naman yung evidence pero ano pa gagawin mo? Anong spy pa gagawin mo, di ba? Nando lang sa point na yon. Iba si inyo sa mga single, baka makilala nyo sa by the internet, pero ingat lang kayo. Alam niyo naman na kapag may nakikilala sa internet, Diyos ko, either gagawin kang papasang, gagawin kang mamasang. Ingat lang kayo. Hindi naman kayo bangko. Mag-ano kayo sa mga red flag, mga love bomb, ganyan. Ano kayo, research kayo. Money ni Taurus. Money ni Taurus. Okay, money mo, ba't ganito? Sabay ganun no? Okay, pagdating sa money mo, maaari iba sa inyo is may hinihintay ka? No? Yan, parang naghihintay ng pagbabago, ng pagbabago when it comes to money. Nandun din yung point na nagkakaroon ka na pag-isolate pagdating sa yung kaperahan this time. Pero alam mo, sabi kasi dito, merong tao na makakatulong sa iyo pagdating sa pera. Either isa or dalawang tao makakatulong sa iyo. Or maybe merong opportunity na 1 to 3, 2 to 3 man siya, na opportunity na darating. Either this is opportunity or idea, no? And yung sitwasyon na yun daw yung makakatulong sa iyo para magbago yung kaperahan mo. Hindi ko alam in what way. Iba-iba kasi kayo. Halimbawa, iba, merong tao na lumapit sa kanya o kakilala niya na gano'n, what do you think? Ganito, ganito. Pwedeng gano'n. O kaya may papadala sa universe na tao para ibigay sa iyo yung opportunity na yun. Diba? Yung mga ganun sitwasyon. O kaya meron kang idea. Halimbawa, meron kang idea na gusto mong gawin. May trabaho ka na, gusto pang gawin. O kaya is may opportunity na darating and then gusto mong lumipat, pwede na sa point. May mga sa iba sa inyo is there's a collaboration. May mga collaboration, partnership, ganyan. May mga dealing situation na maaari yun yung makakatulong sa inyo when it comes to money. Advice. Advice po kay Taurus. When it comes sa, may 3 of Swords ko. Okay. Mabaya na yung advice Dito sa sitwasyon mo, habaan mo lang din yung pasensya mo. Huwag ka lang din masyadong patulera. Kasi may mga unexpected situation na pwedeng may mga hindi pagkakaunawaan na magaganap o mangyayari. Either malaking conflict or maliit man yan. Mga pwedeng ma-disappoint ka sa isang babae man siya o lalaki. No? Or pwedeng, basta kung mga disappointment or may mga unexpected conflict or mga unexpected na hindi pagkakaintindihan, ganyan, separation, depression, mga ganyan. Or mga, it's more on emotional pain, yun ang nakikita ko. Unexpected, a blow up emotion. At saka mag-ingat, yung mga nagdadrive, sino mga nagdadrive dyan? Or kahit na naglalakad din kayo, yung nakikita ko dito. Ikaw or someone is connected sa'yo, family. Kung mga nagdadrive kayo, o kaya is sa family mo, basta connected siya sa'yo, ingat na lang kayo, ha? O kaya mga travel, ingat kayo. Kasi merong
hindi aasahan na pwedeng maganap. Unexpected talaga, pwedeng trauma, yan. Sana wala, sana wala. No, something lost, sana wala. Palagi ko naman sinasabi, una pa lang, di ba? And okay, what comes to advice? What comes to advice is, speak out. No, you need to speak out. Kailangan mo magsalita rin talaga. And then, syempre, share your problem. If ever na meron kang kinikim-kim ng mga bagay o sitwasyon o nagiging tikom ka, kumbaga, you need to speak out din. Ano? Share your problem sa mga tao na hindi ka ibebenta. You need to getting over the worst of your life. Kumbaga, release all the pain. And this is a time to start to recover and to heal, or you need to forgive something into your life. Pwede yung sarili mo. And syempre, what comes to advice is yun nga, confident. No? You need confident. If you want something na help na manggagaling sa ibang tao, sabihin mo. Hindi yung sinasarili mo lang, o kaya yung hindi mo masasabi, ganyan. Kaya nga, speak out, di ba? Yun ang sinasabi dito. Iwasan mo na lang yung magkaroon ng mga pagpapaliban, tapos kung ayaw nila sa'yo, okay lang din yun. Be independent. Focus to yourself. Structure yourself. Reveal yourself. Ganun lang yun. No, ang sinasabi to. Focus to the person na fitted sa'yo. Kumbaga, yung gusto kanila, yung very supportive sila sa'yo, yun, ang nakita ko. Focus to your achievement in life. Cut yung mga bagay na hindi makakatulong sa'yo, no? Yun ang sinasabi dito. Kung mga hindi same pages, yan. Always trust your intuition and listen to your inner voice. Yun. Tandaan mo palagi na ikaw yung driver ng buhay mo, no? Yan. Kung saan ka makakarating, is your control. Kasi, ikaw yung driver. Wala kang pwedeng sisihin, kundi sarili mo lang din. Okay, nobody can control din kasi, no? Arigato namaste, God bless.